Hi! Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Ma'am si Jam, trabahong abroad. Kung kayo po ay bago pa lang sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, like, and share po sa mga naghahanap po trabaho abroad at sa mga legit po na agency dyan po sa Pilipinas. Pakiusap ko lang po na wag po kayo mag-skip ng kahit na ano man po sa aking vlog para po wala po kayong makaligtaan ng mga impormasyon po regarding po sa pag-a-apply at legit agency dyan po sa Pilipinas. So pag manonood po kayo, tuloy-tuloy nyo lang po yung aking video. So maraming salamat po at umpisa na po natin. Ngayon po yung pag-uusap, pasensya na po kung yung aking video or boses medyo late at hindi po siya tugma kasi dito po sa area ko mahina po yung signal at mahangin. So alam ko naman po na malinaw po yung aking boses at alam ko naman po na maririnig nyo yung aking impormasyon. So mga basic po na impormasyon tungkol po sa pag-apply sa mga bansang babanggitin ko po. So ngayon po yung pag-uusapan po natin ngayon ay ang bansang Finland. Kung kayo po ay interesado maging garden worker sa Finland, ito pong vlog ay para sa inyo. Ang ating pong pag-uusapan ay ang garden worker. Ang job description po ay service all gardens equipment and machinery control plants, pests and disease. Yung may mga experience po, alam nyo na po yung pag-spray po sa mga garden, paglalagay ng mga pataba, plant care and maintenance, weed and planning and designing garden areas, fertilize green spaces, watering of plants and flowers. So, ang qualification po na hinahanap nila, at least meron po kayong 2 taon na working experience. Kung ang question nyo po sa akin is, ma'am, paano po kung 1 year and 6 months lang po akong merong experience? Kasi po, nagkasakit po ako or kung any reason po, pwede po kayong magpunta sa mismong agency regarding po sa inyong katanungan kasi hindi po ako makakasagot niyan. So, yung nilalagay po nila dito is 2 years working experience lang. Pero kung wala pa pong 2 years yung experience nyo, pwede nyo pong puntahan sila mismo sa agency at matanong nyo po yung mga katanungan ninyo. At syempre, ang kailangan po nila dito is babae at lalaki. So, any gender po. 18 years old pataas. Regarding po sa age limit, hindi ko po alam yung pinaka-limit nila. Pero mas mainam din po na magsadya kayo mismo sa agency. So, lahat po kasi na nag-a-apply talaga sa agency is talaga kahit ako sumasadya ako sa agency para lahat po ng katanungan ay masagot nila. Regarding po sa medical, kasi marami po natatanong sa akin sa medical, may mga surgery sila before. So, regarding po dyan, pwede po kayo mismo magpunta sa agency para po sa inyong katanungan at masagot po nila. And then, sa mga experience po, kung hindi po abot ng 2 taon or more than 2 years, mas mainam po kung more than 2 years. Pero kung less than 2 years, pwede po kayo magtanong mismo sa agency. And then, candidate must be vocational diploma, short course certificate holder in agriculture or similar field. So, yun po yung kailangan nila. Other courses are also acceptable with basic knowledge and understanding on gardening and its techniques. Tapos, can drive trucks, forklift, and with knowledge to service and repair garden equipment, auto and machinery is a great advantage. So, yun po. Ito pong kagandahan ng ating garden worker is no placement fee po siya. So, yun po. So, alam ko po na excited po kayo kung ano pong agency sa Pilipinas, legit agency. So, pakisulat po at ilalagay ko rin po dito mismo sa baba yung pinaka-spelling po ng agency para mahanap nyo po at ma-research nyo rin po. International Skill Development INC. Ang kanilang address po sa Pilipinas is 5439
Curie Street, Palanan, Makati City, Metro Manila. So yun po, remind ko lang po, wala po itong placement fee. And then, ang kanilang sahod po bilang isang garden worker is 9.35 per hour. So, magkano nga ba ang 9.35 per hour? 588 Philippine peso po. So, meron kung halimbawa po 8 hours po kayo magtatrabaho times 9.35 is equal to 74.8, or sa 8 hours po natin is meron tayong 4,704 Philippine peso. Kung sa isang buwan po, halimbawa po, di po kayo nag-day off, 141,000 Philippine peso kung wala po kayong off. Pero kung may off po kayo, syempre mababawasan. So, yun po. So, depende rin po kung may overtime, mas malaki. So, ito po ay estimated lang, hindi po to accurate. Estimated lang. 8 hours. In-estimate ko lang po yung 8 hours. So, kayo na po yung Remind ko rin po na depende rin po sa palitan ng euro to Philippine peso. Pwede siyang tumaas, pwede ring bumaba. So, yun po. Kung kayo man po ay interesadong mag-apply bilang isang garden worker sa bansang Finland, mas mainam po ito at maganda rin pong opportunity para sa atin po na nasa Pilipinas. Regarding po na alam natin na napakahirap po talagang mag-apply sa Pilipinas. Ultimo yung mga mabababang klase na trabaho, kailangan pa nila ng college level o college graduate. At sa taas po ng bilihin ngayon sa Pilipinas, mababa rin po yung sahod. Kaya napakadaming gustong magtrabaho sa abroad. So, ito na po yung mga best na makakatulong po sa inyo. Mas mainam rin po na kayo din po ang mag-apply mismo at magkusa po kayo mag-apply na pumunta sa agency regarding po sa mga katanungan ninyo. Huwag na po kayo mag-agent, huwag na po kayong tamarin. Mas maganda pa kayo po yung magsadya, kayo po yung magtanong. Lahat po ng katanungan regarding sa accommodation, pagkain, mga personal hygiene nyo, paano, tas ilang oras ang trabaho, may overtime ba, paano yung day off, gaano kalayo yung trabaho, kung kayo man po ay fit to work na po. Especially kung mag-a-apply din po kayo, kung may katanungan po kayo sa medical, kasi may mga nagko-comment din po sa akin na may mga surgery sila, mas mainam po na kayo po mismo yung magpunta sa agency para malaman nyo din po kung po pwede po kayo. At sa mga age limit din po. Kasi sa totoo lang nakakalungkot kasi maraming nagbe-message sa akin, nag-heart na lang ako, so mga 50 plus o 60 plus, ang dami pa rin gustong mag-apply. Kaso sad to say, sa Pilipinas po kasi yung ating agency. Pero kung nasa abroad po kayo, siguro po pwede. Pero kung sa Pilipinas, ang daming proseso. Alam niyo naman po, diba? So, yun po yung reality natin. So, may limit age, pwede po kayo magpunta o magsadya mismo sa agency. Kung sa mga katanungan po ninyo. Yung tip ko lang po, pagka mag-apply po kayo at alam niyo naman po pasado kayo, nakapag-sign na po kayo ng inyong mga resume, wag po kayo basta-basta mag-resign kasi marami pong kababayan natin na pag-apply ngayong araw, bukas nagpaalam na, akala siguro 2 days lang, lipad na. So wala pong ganun, it takes time po, pwede siyang months or year. So depende rin po sa medical niyo kasi kahit naman po 3 months lang makaalis kayo, kung ang medical niyo po nag-unfit at di po kayo fit to work, halimbawa may mga UTI kayo, kailangan gamutin ng 2 to 3 weeks, so mapipending po kayo. So mas mainam habang nag-a-apply po kayo, ingatan nyo rin po yung inyong mga sarili. So, sana po ay nakatulong po ako sa inyo. Pasensya na po kung di po ako... Marami po nagko-comment sa akin regarding po sa mga age limit. Mas mainam po na kayo po na lang ang mismo magsadya sa agency regarding po sa mga katanungan ninyo. Pwede nyo po silang research sa POEA kung lisensyado po sila. At syempre, wag na po kayong
kung ma-research nyo po sila sa FB, tingnan nyo pong maigi, wag na lang po kayo mag-comment ng how to apply. Mas mainam po na tingnan nyo po yung website nila. May mga website sila. Para sa akin kasi better na puntahan sila ng personal. Kasi maaasikaso kanila ng personal na pupunta ka mismo sa agency nila. So yun lamang po, kung kayo man po ay bago pa lang sa aking channel, wag nyo pong kalimutan na mag-subscribe, like, and share po. Yun lamang po at maraming salamat.